Magandang araw po mga kaibigan. Welcome back sa ating lesson sa pagpo-program sa Visual Fox Pro. No? So, balikan natin yung ating ginawang folder at bilang review na rin dun sa introduction natin sa lending or financing system. So, ang ginawa ko, kinopya ko yung database natin doon, which is loans.tbf. Buksan natin yon. Ayan po. So, sa loob ng database natin, ang fields niya, yung account number, yung pangalan ng ating borrower, kailan siya na-release, principal. Ang ibig sabihin po ng principal, yun yung natanggap niya na pera. Yung loan amount naman, yung syempre, kikita din yung kumpanya natin eh. So, ito yung sole, bale. So, kung titignan natin, ang 30,000 na inutang, ang balik niya is mga 38,000. No? So, sabi ni boss, gawa mo ako ng report. Gusto kong malaman kung sino-sino yung na-release natin, yung kanilang principal, tsaka yung yung loan amount, no? So based dun sa natutunan na natin, marunong na tayong gumawa ng report. Kaya lang ang bagsak niya sa text file. Diba? So meron na tayong meron tayong recompute, no? Modify command recompute. Ayan. So, dun sa program natin na yon, gulay ang naging example natin. So, usually, ang practice ko basta ulitin ko lahat, kokopyain ko na lang yung yung parts na kailangan ko to another program. So, copy natin, Control A, Control C, tapos gawa tayo ng bagong program. So, boss rep. Na? So, tingnan natin. So, ito, ang pinagkaiba nito, some other part of the program will do the task of saving the data inside the database. So, gagawa lang tayo ng module to do the report. No? So, gaya nito, hindi na natin kailangan mag-compute pa. No? So, use loans. No? Hindi naman item yan eh. Ang laman ng database natin, account number, L name, F name, date grant, principal, loan amount. Tapos, ang palitan natin to, loan rep. Yan. So, tingnan po natin. So, ito, doon sa dati na nating natutunan po, no? So, do. Post rep. Ayan. So, tingnan po natin. Pinakita niya lahat. Number 1 na pintas natin dyan. No? Number 1 pintas natin dyan is gusto lang malaman ni boss, isang araw lang ang gusto niyang malaman. Okay? So, halimbawa, sabi niya, yun lang na-release natin ng May 17. Yun lang ang gusto kong malaman. So, ayan po, gaya ng technique natin dati.
para ma-align natin yung ating name, tapos date, released. Dito siya, katapat nito. Tapos, principal. Tapos, loan amount. Or yung kabuuan ng kanyang utang. So, di ba gusto natin yun lang May 17. So, gagamitan natin siya ng conditional conditional statement. If date grant is equal to May 17, 2023 and if ayan, error po siya. Operator / operand type mismatch, ibig sabihin. So, hindi sila compatible yung ating data. No? So, kapag isang character or string, gusto natin siya maging date. Kasi po, ang date grant natin, kung titignan po ninyo, modify structure, ang date natin, ang kanyang type of variable or type of data is a date. No? It's a date type na kung may background kayo sa programming, ang mga variable kasi iba-ibang klaseng type yan eh. So, within FoxPro itself, merong specific type na ang tawag date. So, baguhin po natin yung program natin. So, i-convert natin ngayon. Lalagyan natin siya ng function character to date. Ayan. So, yung string na 5/17/2023, gagawin natin siyang date. Ayan. Na-produce na natin. May 17. Gaya ng sabi natin dati, no? Hindi naman mga programmer yung kasama natin eh. So, mamayang konti, gagawa tayo ng paraan para yung ating user, meron siyang paraan na may i-feed yung gusto niyang date. No? So, tuloy lang muna natin yung ating reporting na para gumanda naman siya ng konti. No? Tot print equals 0. Totlon is equal to 0. Ito po, mga inimbento ko lang po to. Tot print, tsaka totlon. No? Gusto kong makita yung total doon sa araw na yon. Bakit ko po ginagawa yun? Nalagyan ko siya ng indent na 3 spaces. Under siya kahit walang indentation. Ini-indent lang natin para mas madaling i-trace yung mga errors. Kapag pantay-pantay po kasi yan, mahirap i-trace eh. So, plus principal. Okay. Totlon naman. Plus loan amount. Totals. Subukan po natin yon. Do boss rep. Ayan.
So, ang total principal natin, 31,600. Ay, 316,000 pala. Sorry. 316,000. Ang kalalabas na nun, 308,000. Gaya po nung na-mention natin last time na ang pangit po ng text report. No? Kasi para mag-align yan, i-modify ko na naman si boss rep. Uusog ko siya ng konti, magbibilang ako. So, napaka-tedious po. Napaka-tedious ng ng procedure na yon. So, tignan natin ngayon, paano ba gumawa ng report using Excel. Magkakamag-anak po kasi yan eh. Ang Fax Pro, Excel, Word, PowerPoint, lahat po yung produkto ng Microsoft. So, ginawa nila, parang yung mga produkto nila nagkakausap-usap. So, tingnan po natin kung paano yon. So, ang first requirement natin, gawa tayo ng blankong Excel. Kung saan makakasulat si Fax Pro. Pwede siyang mag-shoot ng data dyan. So, in advance, kanina, gumawa na ba ako? Type. Hindi pa po. So, gawin natin, save natin to. Save as my computer dun sa Drive F, Corn Hub. Okay. Gawin natin loan blank. Okay, loan blank. Sa result, sa folder natin, meron na tayong loan blank doon na walang laman. Okay. So, paano ba i-open yun sa Fax Pro? Gumawa po ako notes. Hindi ko kasi masyado memorized eh. Okay. So, ito yung mga magic words na kailangan natin gamitin. Loan blank. No? Ito po, kinopya ko lang sa internet to. No? So, kailangan ito, gaya ni Harry Potter, yung mga magic words niya. Kailangan exact yung mga words natin. No? Dito, ilalagay mo na lang yung ginawa natin na Excel. In our case, gumawa tayo ng loanblank.xls. Okay? So, that's opening the Excel file. Doon sa code ko, paano siya i-save. So, wag na to. Yan natin tignan yung report in text format. Ayan. So, tignan po natin kung under yan. So, tignan, walang Excel na naka-open, ano? So, pag do post rep ako, ayun. Loan blank. Dali. Cancel tayo. Double check po natin yung ating tama po siya, loan blank.xls. No? Ang Excel po natin, nandito siya sa ating folder na F Corn Hub. No? So, ang gusto ni Excel, sabihin natin sa kanya kung saan siya located. Okay? So, yun. Idagdag po natin yun. F Corn Hub loanblank.xls. Okay. Tingnan natin yung resulta po nun. Ayan po, wala tayong naka-open na Excel, no? So, ayan. Sabi niya, meron na raw file na pangalan loan report. Do you want to replace it? Yes. Okay. So, di ba, ang instruction natin sa kanya, buksan mo yung
loan blank. Tapos, isave mo siya. So, logically, or, syempre naman, walang laman kasi hindi natin siya inutusan na magsulat dito sa loob ng Excel. So, try po natin utusan siya na maglagay ng laman. So, ayan. Ito yung basic thing, ano. A1. Lending nga ba yung pangalan ng ano natin? Okay, Viva Lending. So, inutusan natin siya na punta ka sa A1. Hindi po ba yung ating Excel Excel na lang tayo dito. Excel. Okay. Yung mga cells natin, ayun, no, B8, E2, no, F4, they're referred to in cells, no, composed of a letter and a number, no. So, inutusan natin siya na punta ka A1. Sulat mo, no, mga magic words din to. Isulat mo yung Viva Lending. So, tingnan natin yun. W. Yes, ang kulit niya, no? Ayan, no? Meron ng Viva Lending. No? So, paano po ba wag siya mangulit? So, ang gawin natin, pag-start ng program natin, pabura natin sa kanya yung, no? So, hindi natin kailangan itong alternate. Tapos, alternate. Hindi na natin kailangan yon. So, utusan natin na delete file located sa ayan, delete file para pag nag-umpisa siya, wala siyang makikitang merong nakasave. Okay. Subukan po natin. Yes. So, hindi niya na-delete. Loan report .xls. Yes. So, ang kailangan po natin gawin, gaya ng pag-open natin kanina, yung pag-save natin is complete din yung kanyang address. No? Sa f:\cornhub\loan report. Ganon din sa ating pagde-delete. No? Later on, malalaman natin yung mga advanced ways na ma-detectin yung mga folders na yan. So, try po natin. Ayan. No? Hindi na siya nangungulit na, ay, meron na, nakasave Nang makapag-save. So, hindi na siya nangungulit. So, tuloy natin. Ngayon, kung ganun pala yung technique, pwede po ba na ilalagay ko doon sa A5 yung ating L name. Spaces, uppercase. Ayan po, para yung pag-indentation mas mapadali sa akin. So, yun natin 3 spaces. Ayan. So, tools, beautify. No?
Yung ibang programs may ibang technique. Pero ako po, yun ang gusto kong gamitin. 3 spaces na indentation. Para malinaw na ito na andito sa date na to, 15, sa if condition. No? Try po natin yun. Okay. Ayan yung mga borrowers natin. Phillips hanggang kay Barnes. Ayan ang resulta niya. Si Barnes lang ang pinapakita niya. Okay, bakit? Kasi po, forever na pong A5 to. Hindi na po siya magbabago. So, lahat ng pangalan napunta lahat kay A5. So, kuya, paano natin gagawin yon na yung mga names, kahit 10 sila, kahit 20 sila, they go one row or they go down one row at a time. So, yung kodigo natin, ganito yung format niya. Ayan. Tools, beautify. Ayan. Okay. So, instead of 5, meron ako ngayong variable na pangalan niya exrow. No? Ang gagawin natin, start tayo sa, let's say, 2. Tapos, pag sinabi natin exo plus 1, sabihin, 2 plus 1, 3 na siya. Lalagay niya si L-name. No? Tapos, di ba may do while tayo? Nag-ano yan? Naglo-loop siya. Okay? So, next time na mag-loop siya, ma-encounter niya na naman tong command na to, magiging 4 na. And so forth and so on. Hanggang matapos niya lahat ng ating mga kababayan. Okay? Do bootstrap tayo. Ayan o. Philip, Owens, etc. etc. Okay? So, gusto nating makita yung information na to eh. Account number. Actually, mas maganda lagyan natin ng bilang o kung ilan ang release natin. Kasi ito, nag-start sa 7 hanggang 17 eh. So, medyo kukwentahin ko pa kung ilan ang ano natin, na bigyan natin ng loan dun sa araw na yon. So, gawa tayo ng ano? Client counter. Client counter is equal to 0. Okay? Parang ganun din. Paulit-ulit lang yan. So, yung count natin, ilagay natin sa A. Client counter. Sa B, yung ating account number. O yung reference natin sa pagkaka-release niya. B. Account number naman. C, yung pangalan. Maganda, pagsamahin na natin yung last name and first name. So, paano yun? All trim. L name. Plus. Tingnan natin comma. Space. Plus. F name. Okay, next column is date granted. Principal and ano na lang. Principal and loan amount. E, F, principal. Loan amount.
Tignan natin yung resulta. Ayun, no? Malaking improvement na yung ating ginawa, no? So, kaso hindi natin alam pa yung ano ba tong 7 na to. So, kailangan natin ng description dito sa taas. So, technique ko doon, gagawin ko, lone blank, dito ko na siya kakalikutin. Yung lone blank, bago pa siya magsulat, lalagyan ko siya ng headers or titles, no? So, gaya nung ginawa natin sa text file, pwede nating kopyahin to sa example. No? Ayan. Insert. Okay, count. Account number. Name of borrower. Tapos date release. Principal. Loan amount. Okay. So, name of borrower. Lakihan natin ng konti. Yan. Date released. Para makonsumo sa tinta to, So, gawin natin, right click, format cells. Yung date natin, gawin natin ganito lang. Okay? Susunod naman yan Tapos, ito yung pinakamadalas na format, accounting. Pero hindi dollars. Okay? So, accounting, may kama na kagad. No? Bawas sa pagod. Tapos, ang isa pang paborito kong technique, right click, format cells, alignment. No? Center lahat. Tapos, center dito. Tapos, wrap text. Okay, yun ang wrap text. Pag masyadong mahaba, ibababa niya. Okay, ganitong date release, sayang tong space na to Sayang sa papel pag nag-print tayo. No? Ayan. So, save natin. Papayag kaya siya na gamitin yung Excel na naka-open sa atin. Tingnan natin. Do boss rep. Pumayag naman. Very good. Mabait naman pala siya. Okay? Kasawi ang palad, natamaan yung gawa natin. No? Kasi dapat mag-start siya sa row 4. Okay? And nag-start siya sa row 3. Ayusin natin yung program natin ngayon. Okay? EX row 2, gawin natin EX row 3. Yun. Medyo humahataw-hataw na siya ng konti. Date release, principal, loan amount. Okay? So, parang sayang sa tinta rin to. Adjust natin ng konti. Count. Count number. Yan. Count number. Ayan. Okay. So, ngayon yung total natin, di ba? Dito, nagsalita siya ng total So, i-X row din tayo dito. Tapos, sa ENF, imbis na principal lang papakita natin yung ating tot print. Tsaka tot loan. Hindi na natin kailangan to.
No? Oh, mas maganda yung word na totals, medyo katabi niya na konti. Totals. Okay. Tools, beautify tayo. Okay. So, ayan, di ba? Nag-loop siya ng nag-loop sa lahat ng mga borrowers. Tapos, pag natapos niya yon, may laman niya yung tot print, and tot loan. Try natin. Ayun. Bakit po ganyan? Kuya Biba, bakit? Di ba sa Excel, pag sobrang lapad na ng number, hindi na siya kakasya. So, yung original natin, nakaya natin konti. Yan, try natin. Ayun. No? Sabi ni boss, gusto ko pakita mo sa akin dito yung expected kong magiging income. No? Para naman masiyahan akong tumingin sa ating report. No? So, di ba yung ating is just the formula, no? Dagdag tayo. G loan amount minus principal lang yun. Similarly dito, G is just the tot loan minus tot print. Pakita. Okay. Ayan, no? Kaya lang, ba't ganyan yan? Walang kama. Tsaka ano yan? No? May kulang. Gawin ko lang, ganito lang. Copy. Paste. Yun. Sa Excel kasi, if you copy a column, pati yung formatting, kakopy niya. Kaya bali, dahil accounting kanina to, ang format nito accounting na rin. Papalitan lang natin yung kanyang title. Expected income kung mabuo mo yan. No? Expected income kung siyempre, hindi naman lahat nagbabayad ng kompleto. Pero, diba, sabi nga, libre mangarap. Okay. Ayan. So, sa isang araw na release lang, we're expecting 64,000. No? Paano kung gusto niya ibang date? So, gawin natin yon. Di ba si ba yung pangalan ng ano natin? Recompute ay magbenta. Diba? Yung example natin dati. Ayan. Magbenta.prg. Diba? Tingnan natin si Modico magbenta. Or, sige. Do na lang tayo. Do magbenta. Ayan, oh. Diba gumawa tayo ng form para makapag-feed tayo ng quantities and amount. So, ang gawin natin ngayon, gawa tayo ng form para makapag-feed tayo ng date na gusto ni user. No? Okay. Okay, so modify form. Invento uli ako ng pangalan, get date. No? So, lagyan ko siya ng button dito. Proceed. No? Gagawin lang niya, kapag kinlik mo yan, click this form, release. So, isasara na niya. Tapos, caption yan, dates, hindi. Dates, please.
Tapos, gawa tayo ng text box dito. Yan. Tapos, label. Yan natin. Date. Tapos, ang ano niyan, ang data niyan is, control source niya is, wanted date. Paano ba si magbenta? Paano niyo inopen yung kanyang form? No? Ayan, no? Do form. Okay. So, bago tayo mag-umpisa, magtatanong na siya ng anong gusto mong date. Okay? Ang form natin in our case is get date. Last time, natutunan natin bakit ganito, di ba? Tapos, ano natin, yung variable natin dito. Equals date. Ayan. Function po ito eh. No? Gagawin niya, yung date today, which is, as I record this September 30, 2023. No? Lalagay niya sa variable na to, wanted date. Okay? So, sabihin natin sa kanya, do boss rep. Gusto kong date, May 30. Pag-click ko ito, dapat i-close niya na yung form. Bakit May 17 po yan, Kuya? Kuya Biba, bakit? Kasi po, take note. Sa program natin, sinasabi natin, if date grant is equal to May 17. Fix siya doon. So, kailangan, palitan natin ito na yung date grant na sinabi natin dito. Ito, wanted date. Yan, May 18. Oh, walang May 18. Nanghula lang kasi tayo eh. So, browse nga tayo. Wala nga 18 siguro, Sunday yon. So, tignan natin yung 19. May 19. Ayun, no? May 19 na po. Totals. Okay. Gusto ko isang buwan eh. Sabi ni boss. Boss naman, pinapahirapan mo naman yung natin yung buhay natin. So, di gawin natin. Hindi wanted date. Start date ang gawin natin. Tapos end date. No? Para dalawa ibibigay niya. From what date hanggang anong date. Modify form, get date. Starting date. Tama ba? Starting date. Sobrang lapad to eh. Proceed. Ayan. Mabata konti. Ayan. Kakopy ko to. Control C. Control V. Ayan, caption nito.
Hindi na starting, ending na to. Ending date. No? Tapos, yung data nito, ano pala ito? Start date. Start date. End ba yung ginamit natin? End date ba? Silipin po natin sandali. O, tama. End date. Yun. So, boss rep. Mula January. Ay, yun. Nag-error na tayo. No? Dahil wala nang wanted date natin, nag-error na siya. So, dapat start date tayo dito. Start date. No? So, mula May 17 hanggang ngayong araw na to, proceed. 70 lang, di ba may 19 pa yan? No, kasi mali yung ano natin, kulang pa pala. Hindi naman totally mali, pero may kulang siya. So, sabihin natin, dito, simula start date. So, how do we say that in FoxPro? Greater than or equal to start date. And date grant less than or equal to end date. No? So, kapag yung date natin, it falls within dun sa binigay nating mga dates, doon lang sila masasami sa listing. Okay. So, try natin yun. So, isang buwan ng May. May 1 to May 1 to May 31 po ba ang 2023? O, pinayagan niya. Proceed tayo. Ayun, naku! Wawawi! No? Total na 1 million ang nai-release niya ng isang buwan. Okay? So, isa pang ano to, na refinement, ano? Gawin natin dito sa D4 freeze paints tayo. No? Freeze paints. Kapag nag-freeze paints ka, nananatili itong title. Mas readable siya ng konti. So, alam natin, totals natin, principal, tsaka loan amount. Dahil yung ano, naiiwan sila. So, kailangan gawin ko yun sa D4, ano? Kailangan gawin ko yun doon sa ating blank na Excel. Yan, loan blank. D4. Window. Freeze paints. And then save. Do, boss rep. Yan natin. Mula January 1. Buong taon na. Proceed. Yan natin. Ayan o, dami na. Count. August. Ayan, 5 million. No? Out of the 5 million na nilrelease niya, expect niya na kikita siya ng 1 million. No? So, ngayon, dahil yung basics natin, na ano natin, pwede na tayo medyo maglaro ngayon. No? Ganito, pwede kong i-bold siya, italic, no? Yung Viva Lending natin, gawin nating 14, bold, no? Ito, 12, bold, save, no? Tapos, account number, ayan, save natin. Tapos dito, maganda mag-appear ano ba yung laman ng report natin. So, sa A2, mas maganda. No? Panghuli na po. A2. Loans released.
for the period plus date to character ng ating start date. Plus, bigyan natin ng dash. Control V, end date. Try po natin. Masyadong 1 month na lang. May 01, May 31. Panghuli na po ito eh. Ayan mas gwapo na siya ngayon. Mas gwapo na yung ating report. Viva Lending, loans release do sa May 1 to May 31. Di na nakakahiyang ipakita kay boss to. No. Siyempre, if you want more columns, same na rin yung pattern nun. You now have the idea how to use Excel in producing reports using Fox Pro. No? So, salamat po mga kaibigan. Hope to see you next time.